Ngayon, ipapatuloy sa programa natin, ipapakita natin yung privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada patungkol po sa Cabagan Bridge na nag-collapse doon sa Isabela, lalawigan ng Isabela. So ating pakinggan at may tinutukoy siya ng mga opisyal ng DPWH na siyang dapat sisihin pero mukhang kulang-kulang. Pero pakinggan natin kasi ang gusto ko mangyari, bakit walang mga politikong kasama sa kanyang tinutukoy? Kasalanan ba ng politiko to? Ang naasar ako, kasi yung kapwa kong engineer na gumawa ng plano, yung sinisisi. So, maaari ba yun? So, nevertheless, ang akin muna sabihin, lagi niyo pong tandaan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Kaya, lahat po tayo na mga tao ay may karapatan na bago tanggalan ng kayamanan, buhay o kalayaan ay dapat papaliwanagin muna. Okay, tandaan nyo, ang karapatan sa kayamanan ay kasama po dyan ang karapatan sa inyong sweldo kung kayo'y nagtatrabaho. Pakinggan na po natin si Jinggoy Estrada. Watching from Cavite, si Mary Grace Allen Barredo. Maraming salamat po. Ito, pakinggan natin si Jinggoy Ejercito Estrada. Ano bang Ejercito ba siya? Jinggoy Estrada na lang. Hindi ko alam kung paano. So, ito, privilege speech sa ngayon lamang dineliver ni Jinggoy Estrada. So, I hope so. Makinig kayo, pakinggan as ating I will no longer ating elaborate pakinggan at ating i-comment mamaya. we have been doing. Mr. President, I move for the previous question that we give the floor to the distinguished gentleman from San Juan, our Senate President Pro Temp, Senator Jinggoy Estrada, to deliver his privilege speech. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Motion is approved. Senator Jinggoy Estrada, our Senate President Pro Tem, is recognized to deliver his privilege speech. You may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Si Jinggoy, Hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Halimbawa, sa Cabagan, Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimulan noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa. Ang bilis na sira. Ayan Mr. President, Cabagan Bridge, my dear colleagues, on focus. I rise today on a matter of personal and collective privilege. 5 months after the reported collapse of the Cabagan Santa Maria Bridge, accountability has finally been demanded by the Department of Public Works and Highways, directed only at the driver of the dump truck operating a vehicle with an approximate gross vehicle weight of 89.63 metric tons. Such a heavy load exceeded the bridge's design load capacity of 33 tons. And Bago magpatuloy, ang isa sa punto ni Jinggoy Estrada, parang naaasar siya. Bakit yung driver ng dump truck ang pagbabayarin sa pagbagsak ng Cabagan Bridge? Tama ba yon? Pakinggan natin si Jinggoy. Violated the 45-ton maximum allowable gross vehicle weight, or the MAGVW, under Republic Act number 8794 and its revised IRR. As fate would have it, the bridge, 12 years in the making and opened for just over 20 days, collapsed. Hailed as one of the engineering wonders and the gateway to the Cordilleras, this road network was one that our kababayans had long looked forward to for decades. Para sa mga kababayan natin na buhay na tinatawid ang daan papuntang Isabela, isang malaking kaginhawaan sana ito. Ngunit ang kanilang pagbubunyi ay panandalian lamang. Mr. President,
I take this floor to demand answers. Why did a bridge into which we poured over 1.2 billion of taxpayers' money, meant to be a symbol of strength and connection, become instead a symbol of failure for the government? Sino po ang dapat managot? Sino? Sino, Jinggoy? Sino Sino? ang may sala? Sino may sala? Nakakadismaya na matapos maimbestigan ito ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng ating kasamahan na si Senator Alan Peter Cayetano, ay ang nakakabahalang kawalan ng malinaw na pananagutan mula sa taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Based on all the documents my office has gathered, no information what was submitted to the DPWH explaining how the designer of the 990-meter bridge, Mr. Alberto Cañete, a supposed bridge expert, or the joint venture of United Technologies Consolidated Partnership, PERT Consult International and Scheme Engineers and Associates, arrived at its design. Nako, kawawa naman tong kapwa ko, engineer. Isisisi nila kay Engineer Alberto Cañete na siya nagdisenyo ng tulay. Nako, paano ito? Pwede mo naman titingnan kung paano ginawa. Sinunod ba ang kanyang plano? Masusi dapat investigasyon dito, Jinggoy. The special committee report by the DPWH on the collapse of the Cabagan Santa Maria Bridge submitted to the Blue Ribbon Committee last April 30 noted that based on limited research, there is no known precedent for this exact structural configuration in either local or international bridge projects. Mr. President, it was an iconic bridge of unique form, not typically constructed by DPWH. So why was such a design approved without the necessary technical documentation? Was due diligence not exercised in reviewing the safety, appropriateness, and long-term durability of the structure? Sa pagsusuri ko ng nasabing special committee report ng DPWH, sa kalagitnaan pa lamang ng pagpapatayo nito noong 2017, ay nakitaan na ito ng mga significant signs of failure. Oh, yun ha? And from the Pinabayaan. very beginning, the whole bridge structure was bound to fail. This was according to then project engineer Mr. Felipe Lingan. Gayon pa man, Ginoong Pangulo, itinuloy pa rin ito at ang tanging naging solusyon ay retrofitting at epoxy injection. At ang masaklap pa dito, Mr. President, my dear colleagues, ay inako ng gobyerno ang gastusing ito na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 400 million pesos. O, tapos ang Retrofitting or repair works due to the constructor's mistake should be shouldered by Dapat RD Interior Junior Construction. pangit niya. Ang nagtrabaho ng tulay na kontraktor ang dapat sisihin. Bakit gobyerno nagbabayad ng pinapaayos? 400 million pa naman ang halaga? Ay nako, nanggaling sa bulsa ng lahat ng mamamayan sa buong Pilipinas. Hindi lang yan ang galing sa Isabela. That is very, very basic. Nagkaroon ng third-party consultant na nagsagawa ng audit o inspection. At makailang ulit magkaroon ng technical evaluations, the root causes of these defects remain inconclusive. Mr. President, bumagsak na ang tulay. Ngunit hindi pa rin matukoy kung saan nagkamali, sino ang nagkamali, at kung sino ang dapat managot. And upon further review of the said report, none of the companies Sino? Sino may sala, Jinggoy? that participated in the bidding were declared eligible. Ibig sabihin, nagpa-bidding sila. Ang lahat na sumali sa bidding ay walang eksperyensya sa tulay na dapat gagawin. Naku,
ito, DPWH, sa mga politiko ang sa likod niyan. Kasi ang DPWH ay hindi gumagalaw kung walang utos ng politiko na nangyari dyan. Sa mga lumahok sa bidding, ni isa ay walang karampatang karanasan para gumawa ng structural steel bridge project na kamukha ng Kabagan Santa Maria Bridge. Sa kabila nito, na-award pa rin sa RDIJC ang nasabing proyekto. Sinong RDIGC? In the said special committee report of the DPWH, the filing of appropriate actions against the design consultant, Mr. Cañete, and the contractor, RDIJC, is being recommended. Mga Ginong Pangulo, sa mga umiral na batas, kapag nag-collapse ang isang struktura dahil sa depektibong plano, specifications, construction methods o paggamit ng substandard materials, dapat managot ang mga engineer at arkitekto na nag-prepare, nag-review at nag-aproba ng mga plano at ang kontraktor na nagsagawa ng proyekto. But aside from the truck driver, design consultant, and contractor, what about the public officials who exercised oversight functions? Why is there no mention of disciplinary actions Oo nga. against these Ang supervisors? nakakasa dito, yung driver ng truck ang paparusahan, papababayarin. Minimum wage earner lang yan. Paano mabayaran ng 1 billion na damage? Officials whose approval and oversight or lack thereof enabled this tragedy. Mr. President, wala tayong nabalitaan na nasuspending opisyal ng DPWH na may kinalaman sa proyektong ito. Ay dapat managot si Secretary Bunuan dito at saka si Secretary bago sa kanya. Wala rin tayong nabalitaan, iniimbestigahan sila upang panagutin. Ang Secretary na bago sa kanya, si Secretary na Senator na ngayon, Mark Villar. A bridge does not collapse overnight. Anumang maliit na bitak ay lumalala, lalo na kapag ito ay binabaliwala. Paano naman ang San Juanico Bridge na pinalabas na may sira pero wala namang sira para magkabudget lang si Tambaluslos ng 6 na bilyon? Pero mo, 1970s pa tinayo yan, hindi man lang nayanig ng lindol. Ilang lindol dinaanan yan. Tapos ideklara nyo ngayon na mayroong sira para gumastos lang kayo ng 6 billion pesos. Binulsa na naman ni Tambaluslos. Nagalit tuloy sa kanya yung kanyang pinsang buo na mayor ng Tacloban City na si Alfredo Romualdez na asawa ni Kring Kring Gonzales. This incident is more than a structural failure. It is a failure of governance. It exposes weaknesses in our systems, weaknesses that will persist if we refuse to confront them with transparency and resolve. And let me show you a video of the interview of DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yung project ay mga dapat na nagot na opisyal sa pamahalaan at siguro sa private sector. Dito ho meron ng pwedeng gawing aksyon ng DPWH. I-relieve muna lahat ng opisyal ng DPWH na involved sa project na yun. Walang sagot. Oh, Wala na pala. Ano pong pinakamataas na ranggo nung nire-recommenda po niyong makasuhan? wala pa rin. Sira ang inyong internet. Na problema si Jinggoy. Malakas yata kay Bonoan yun. Wala ka kay Bunuan. Ang paniwala ng Pangulo, alpak yung project, may mga dapat na nagot na opisyal sa pamahalaan at siguro sa private sector. Dito ho meron ng pwedeng gawing aksyon ng DPWH. I-relieve muna lahat ng opisyal ng DPWH na involved sa project na yun. Wala pa rin sagot si Bunuan. Malakas Anyway, kay Bunuan. Mr. President, marami man sa kanila ay retired na. Some of the decision makers are still with the department. Sa aking pagkakalam, 2 sa Assistant Secretary ng DPWH ngayon ay naging Regional Director ng Region 2 noong panahon ng construction at retrofitting ng tulay at 3 undersecretaries naman ay malinaw na matagal nang may control sa budget.
supervision and oversight over the project ay nananatili sa pwesto at mukhang nabigyan pa ng karagdagang trabaho at dagdag na responsibilidad pagkatapos bumagsak ang tulay. Nako. Hindi kaya sila ang pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabing, mahiya naman kayo? Mr. President, mahirap tanggapin na sa mga susunod na araw ay haharap sa kaso ang maliit na tao na tulad ng driver ng truck Oo nga naman. na pananagutin ng Driver lang yun. DPWH. Samantalang pinagtatakpan nila ang kanilang mga kasamahan. I urge the DPWH to take full responsibility and accountability, not only by pursuing private contractors, but also by holding accountable its own officials who were involved in the planning, approval, and implementation of this project. Public confidence demands nothing less. Explain the approval process, identify the lapses in monitoring and enforcement, and most importantly, assure the public that this will never happen again, not through promises, but through concrete reforms in design, review, safety compliance, and project oversight. The bridge that was meant to stand strong for generations collapsed in less than 3 weeks. Its collapse should serve as a warning. When safety is compromised, when accountability is absent, it is the people who will pay the price. I am not here to point fingers at anyone. I only hope that we use this incident to mark the beginning of a renewed commitment to engineering integrity, public safety, and true accountability. Thank you, Mr. President. O yun ha. Majority Leader. Thank you, Mr. Oh, President. pasok. Mr. President, Ang unang tanong ni distinguished Marcoleta gentleman from bilang the senador. great province Pakinggan of natin. Tarlac and Rizal, Senator Rodante Marcoleta. Ayun, wishes to palakpakan interpolate si the Senator distinguished Marcoleta. gentleman from San Juan, our Senate President A Pro Tem. gentleman I from move that Tarlac. they be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. I know my friend will yield to a few clarificatory questions by way of interpellation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice eh. Gladly, Mr. President, I feel honored and Mr. President, I want to know if the Honorable Senator is also aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. I am not fully aware of any bridge that has collapsed. May I? But here, I just my staff just gave me a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The Magapi Bridge in Balete, Batangas, bago lang yan, collapsed allegedly due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang, Pangasinan, collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by 2 overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And the Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the Loay Clarin Bakit? Bridge, I think this is Gagawa kayo Bohol, tulay na hindi nyo which lang mga spans dump the truck. famous Lubak River. Mabibigat. Anong klase itong mga engineer ng DPWH? O tama yung design le. Ang ang pagpatayo, kinatkong ninyo yung mga materyales. Bumili kayo ng materyales na substandard. And this resulted in forfeit. Kawawa fatalities naman and ng kapwa 18 ko mga injuries. engineer, sinisisi ninyo. Anong klase kayo? And the bridge under construction in Colafu, Magsaysay, Marilog District, Davao Oh, City, tama, collapsed sabi on ng aking February 18, staff dito, the design is correct, while workers were but filling its the implementation is not correct. floor with fresh concrete. Is corrupt. And lastly, is Ulitin natin.
The design is correct, but the implementation is corrupt. Ayun. Pareho silang core nagsimula. Bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna on January 29, 2022. That's all, Mr. Chair. So, Running Mr. back na President, bali, Bromel. I think the Honorable Senator will agree that we're fast becoming a Maya country pagkat for panapon bridges. sa mga kabalin ko, mga kabalin ni I agree with Marcoleta. you, my good friend, Senator Marcoleta. In regard to this Yan ang bridge tamang salita. In regard, hindi in regards, ha? Subject matter Ay, of Mr. Mr. Paduano. President. Hindi with regards, ha? With regard. Yan ang Wala tamang bang English. weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para Oo. sa ganun yung Kailangan lahat ng dadaan timbangin ng mo ng mga truck bago patawirin. behikulo. Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists something like 29.8% agriculture products Oh, 30%. at 25% Agricultural. industry. Kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman siguro ang mag-design problema na ng ito. matibay. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon? With your respect, Senator Rodante Marcoleta, the problem is not in the design. The problem is not in the weighing scales. But the problem is the design is correct, but the implementation is corrupt. Yan ang totoong bagay dyan. Para sa mga sasakyan na dadaan. Tandaan po ninyo, kaming mga engineer po, ay hindi kami nagdi-design ng basta-basta. Bago po kami magdesisyon sa mga bagay-bagay, mga detalye para sa disenyo, lalo na sa disenyo na kung paano makakayanan ba ang bigat na karga, meron kaming tinatawag na dead weight. Meron kaming tinatawag na live weight. Ano ba yung live weight? Yung mga bigat na gumagalaw, na bitbit ng mga sasakyan. Ano ba yung dead weight? Yung dead weight, yun po yung mga bigat na sariling bigat ng tulay, na binibitbit mismo ng tulay. Kaya huwag nyo sisihin ang mga engineers, tama po ang aming disenyo lagi. Hindi po kami nagde-design. Lagi po kaming may factor of safety na tinatawag. Kahit sabihin pa namin na isa sa 3 na disenyo na pamamaraan ang aming gagamitin, ang tinatawag namin ultimate strength design o di kaya yung working stress design o di kaya sabihin pa natin plastic stress design. Mga kapwa ko engineer, ipaglalaban natin ang ating lahi. Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala Kasi kami pong, mga engineer, perfect kami kung mag-compute. Ganun lang ho kasimple. Kayo kung mag-compute, may sa bulsa na punta. weighing bridge na nakalagay po ron sa Kabagan Santa Maria Bridge. Oh, Kaya sino may siguro kasalanan? bigla nilang pumasok itong overloaded na truck Weighing bridge. na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po Pasensya na, Senator. You are talking without nonsense. Without sense. Kasi unang-una, dapat yung tandaan, hindi po magdisenyo ang engineer. Kaya kawawa si Engineer Cañete sa ginagawa ninyo. Ang kasunod dapat sa kasunod na mangyari, gawin na pong standard na pagka-implement, pagpapatayo ng mga building, tulay, at sa mga kalsada, dapat merong kasama ang nagdisenyo. Dapat itanong siya, tama ba itong ginawa namin ayon sa iyong design? Dapat meron. Pangalawa, dapat maglagay na ng CCTV. May nabibili namang CCTV na standalone eh. Tuwing may project CCTV, tapos titingnan ng publiko para malaman namin kung anong ginagawa ninyo. At dapat i-implement ng stricto ang tinatawag na slump test. Kasi ang nangyari sa inyo ngayon, binabawasan yung simento, pag mag-mix la kayo ng isang konkreto, ay binabawasan ninyo ang mga semento, ang bags of cements, kaya walang pagkakapit-kapitan ang mga buhangin. Kaya mapansin mo yung mga kalsada natin, pag tumatakbo sa sakyan natin, isang buwan pa lang, nagsisitalsikan na ang mga, makita mo mga buhangin, mga bato na maliliit, makita mo nagsisitalsikan. Bakit?
kasi hindi nyo sinusunod ang Class A na mixture na 1:2:4. Tapos, ang ginagawa niyo kasi sistema nyo ngayon, sa kalsada, meron tinatawag na batching plant. At bibitbitin ngayon ng dump truck na may mixer ang mga simento, hindi na tinetest ngayon na slum test. Ano ba slum test? Ang slum test po ay kukuha ng isang tinatawag na cylindrical na malapad-lapad sa bunganga at sa sapuiter ay maliit. Karga, lagyan niya ng simento na bagong gawa o bagong mixkla at ipatong, patakan, baliktarin mo, ibalagay mo sa sahig at alsahin. Pag bumaba sa mahigit sa, pag bumagsak sa mahigit sa, at bababa pa sa 9 feet, 9 inches, ay ano na yan, itapon. Ibig sabihin, kulang ang simento nilagay. Hindi nyo ini-strictuhan. Dapat ngayon, mayroon ng, kung wala kayong ano, dapat mayroong body cam o di kaya, kung body cam kasi ang problema niyan is sila itapon nila yung camera. Mas maganda pa, mayroon namang nabibili ngayon na mga stand-alone na mga CCTV na napapatakbo mo sa pamamagitan ng internet. Okay? Dapat ganun ang gagawin natin para wala naman daya sa simento. At saka pag tagpi-tagpi ng mga bakal, Overweight to ng 43. wala pong metric overweight tons. yan, Jinggoy. Hindi pa ako niniwala sa overweight. Huwag kayong maniwala sa kwento ng overweight. Papayagan mo ba ang DPWH gumawa ng tulay na hindi kaya yung mga dump truck? Kaya siguro bigla akong bumagsak ang tulay ng Kabagan. Bumagsak po yan, Jinggoy, dahil po sa gawa. Sabi nga ni Rosale, it is not in the design, it is in the implementation. Kasi bakit? The design is always correct, but the implementation is always corrupt. Kabagan na Santa Maria Bridge, Pangulo. Binanggit po ninyo sa Dinidipinsan ko rito ang lahat ng speech, engineer. Mr. President, Your Honor, na ang isa sa nakadidismaya matapos ito'y maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng Yun nga po. DPWH. Dahil At wala pong fact-finding- mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino. Mag-ano ko ulit, mag-Senate investigation ulit, malalim na investigasyon, patawag ang lahat, pati yung mga engineer na nag-design, pati yung lahat-lahat na nag-implement. Kasi sigurado lalabas mo yan, the design is correct, but the implementation is corrupt. Sino po ito mga ito? Salamat po, Mr. President, Your Honor. Kasi po, meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito. Ang problema kasi niyan, kumikita kayo, gusto nyo kita ng kita, pati tulay, pakialaman nyo, doon na lang kayo makialam sa mga simento na kalsada, huwag na sa tulay. Pag binawasan nyo pa yan, babagsak talaga yan. Nakatalaga sa Region 3 o Region 2. At 3 undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy Ayun! po ninyo, Mr. President? Sabihin mo na, Jinggoy. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable Sino yon? sa pagbagsak nitong sa pag-collapse Sino yon? nitong tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una,
si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. Oh. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Patay Region 2 kayo. Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. Nako, yun pa lang ay malaki na kikitain nila. Bakit ka nag-recommend ng retrofitting? Dapat kang ibitay. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Nako, Engineer patay ka, Bueno Neri was Pino. involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, Nako, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, sino yun? Ginoong Eugenio Pipo Jr. Oh, yun yung Siya people. po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 Nako, bilang Noy Assistant Secretary for Operations. panahon ni Noy Noy. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And Nako, in June 2018, the DPWH Panahon ni engineers Duterte. identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, nako, clear indicators Ibig sabihin, of nag-leak serious eh. design and construction flaws. Yet, nako. despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. Nako, Pipo. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation Kasi pera allowed the hinahabol risks nyo eh. to persist unaddressed. Pera galing sa Pangalawa. kontraktor. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Yeah. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 Grabe. noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. Okay. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities Resign kayo lahat! intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Tama. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price
ng tulay, Ginoong Pangulo. Ibig sabihin, kumita yung Cabral na yan mula sa contractor. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, 3 undersecretaries. Ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Palagay, Mark command Villar. responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Oh, andyan si Mark Villar. Pasagutin. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Magaling magtanong si Marcolita. Kahanga-hanga si Marcolita. Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo Oh, nung sinabi niyang mahiya naman kayo. ay di, mga Ano po ang congressman yun. pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH Yan di, mga congressman. sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi Tama nung yun. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong contractor doon eh. Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi Representatives. po, tinatanong ko po kayo, kung kayo sa ngayon na maaaring Aurelio Do Gonzales, mas contractor. marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. Congressman At hindi Uwaminal, lamang po contractor. bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Grabe. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat Sa hindi ngayon, naman ang po mga, hindi kayo- sa ngayon kasi mga congressman contractor na. Anak na Mga mga. sagot, hindi po ako napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa Ibinato House sa of balik. Representatives. Mas Malamang alam ni kayo po Marcolita nakakalam yan. Kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang Hiningi namin kay Marcolita. Banggitin mo, ikaw na magbangkit. marami, ako po sinasabi ko sa inyo, marami pong contractor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay, Yes, saka yun. sumasang-ayon po ako sa inyo. Pero kung kayo po Saka yun. naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung Galingan ni Marcolita eh. meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA. Merong billboard po Tarpaulin. ang COA. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Oh. yung, Minsan po, pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Oh. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa Ang after a while natapos. ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Billboard Kaya na ko po babanta na tinatanong ito, project. Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Oh. Kay Uwaminal. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Oh. Uwaminal. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Governor, nakakita Uwaminal, ng isang makinig ka. housing project, ang pondo manggagaling sa DPWH. So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po.
Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Patay Kailan po kayo makikialam? si Gobernador Pagka umamin na. po tapos na ang Ang project. tinutukoy ni Marcolita. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Irregular. Ang tanungin ko po Irregular. siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa Yes! ating bansa. Conforme Salamat po ako. sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa Makatwid po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. parang nasira po yung simbolo na yun. Mr. Banat, President. Senator Marcolita. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? O yun, Sana magandang po tanong. ay, maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Ay Eh, mo. inimbestigahan na po ng ating Hindi, kasama. dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sa Ayun, sa Blue Ribbon. ay mga opisyalis ng ating gobyerno. Lalong-lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Yaba. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. Grabe. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Grabe. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan. Hindi lang Yo, dalawa. tatlo. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the I-correct. structure, May ibig sabihin ng Ginoong retrofitting. Pangulo. Jinggoy, Pero- may mali. Iko-correct. gastusan na ng gobyerno ang Retro. retrofitting. Ibig sabihin bumagsak retro pa rin ulit. after Ang fit. so many weeks. Kaya nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Eh, babagsak po talaga yung Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. Oh. Eh, paano kung naubos na yung pera ng So, kontraktor? tatlong beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak Ang pa tulay. rin. So, tatlong beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming Thank you, salamat Your po. Okay. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Before we give the floor to distinguished lady from Ilocos Norte, Wala na. I just wanted to manifest, Mr. President, that in the time I attended the hearing conducted here in the Senate last Congress,
Napakalinaw po, Mr. President, 1.19 billion na ginastos sa Kabagan Santa Maria Bridge. Nag-collapse less than a month after its opening. Oh, But even before its completion, Mr. President, 390 million was spent on retrofitting. Ang retrofitting dapat gagawin mo pag nagagamit na nagamit na yung proyekto. Hindi pa nagagamit, ni-retrofit na. At yung retrofitting expenses ay gobyerno ang gumastos. At pinakamahalaga, Mr. President, last but not the least na gusto kong sabihin at i-manifest lang. Mr. President, based on records, mali po yung sinasabi ng mga taga-DPWH na overloading ang main cost ng Tama! collapse. Kasi dun sa Tama! records, technical reports, and yung timeline of events na sinabmit po dito sa Senado during the hearing, napakalinaw pa po sa sikat ng araw na hindi po ito isang aksidente. Dahil ito po ay preventable disaster born of negligence, oversight failures, and a lack of will to act when it mattered. Just put that on record. Mr. President, I now move that we recognize Senator Amy Marcos to sige. intervene. Mamaya na si Amy Marcos. Dito naman tayo. Babalikan ko si Amy Marcos. Yan ladies and gentlemen, nakita nyo na. Ang nakukuha kong leksyon ngayon. The design is correct, but the implementation is corrupt. Yan ang gusto ko lang sana. Kasi kami mga engineer pa gumawa, perfect science pa kami kung mag-compute. Yan lang, ipaglalaban ko si Engineer Cañete dyan. Lazaro de los Santos, pakicheck na rin dito sa Iloilo, yung flyover. Aba, panahon pa ni Pinoy yan. Antonio Almonte, na-promote dahil magaling gumawa ng competition. Pagkakitaan. Andrea Gueco, watching from Singapore. Si Noel Bonifacio, magandang tandem ang dalawang ito, si Marcoleta at saka si Jinggoy. Kiko Kuka TV. Meron akong kakilala na engineer na sinabihan siya ng isang engineer from DPWH na instead 4 na columns ilagay, 2 lamang daw. Bugs Adam, kumusta ka dyan sa Marvel? Pamela, Diyos ang may akda na manalo si Senator Marcolita. Ang galing naman pinakita ni Senator Marcolita. At magaling din si Jinggoy. Meme Authority, wow, ang galing na Senator Marcolita. Sir Todo. Kiko Tuko TV. Isama nyo na sa investigasyon ang mga DPWH engineers ng Davao Region. Meron dyan. Diyos ko, pag pumupusta sa sabong, makakakalula, lalo na milyones. Grabe. Saan kumikita yung mga engineer ng DPWH? Di sa ginagawa nila. Romel Bengson, bitay para sa mga kawatan. Kiko Koko, isampa nyo sa Imbis Gabisi. Okay, Jan Suarez, slam test. Tama yan. Sinabagit ko kayo ng slam test. Renato Serra, Dr. To, ipot ng gagamba ang ginagamit na materialis. Tapos ito naman, Romel Bengson, dapat walang pananagutan ang truck driver. Tama ka, Kamsat. Kung walang depekto ang pagkagawa, di ba magsakyan? Naimbag nga balay, mga tirador. Antonio Almonte, lahat kasi ng nasa DPWH pinagkukot sa bahan, kaya walang maituro. Sino kaya ang magiging fall guy? Ang fall guy is Paul Bridge. Robin Cunanan, Madam Sikat ng Politika, mga kontraktor. Antonio Almonte, kasalanan ba ng truck? Kasalanan ng driver o truck? Ikulong kung gayon ang truck. Ikulong ang truck, huwag yung driver. Okay, Rudy Ravi Pastor, kawawa talaga ang Pilipino. Puro kawatan ang mga namumuno sa DPWH. Mga kontraktor, wala nang maaasahan. Pero huwag niyo naman kalimutan, Pastor Rudy Ravi, ang mga kontraktor ay nagnanakaw dahil sa mga politiko laang. Antonio Almonte, good people, lahat, lalo na sa ating sa katotohanan, kausing. Okay, Kasyong Probinsyano, accountability of whom? Ayaw nyo nga at Supreme Court kasi maliit. Gusto tabulin. Huwag mo na isama dito. Walang kinalaman niya dito kasi yung probinsyano. Magiging ano ka naman? Magiging sensitive ka naman kung anong pinag-usapan. Okay? Larry Ruga. At dapat matapos na yung ginagawa ng DPWH na pagbungkal sa mga maayos pa ng mga kalsada. Yun ang problema. Dapat ang kalsada natin ngayon, pag ako ang DPWH Secretary, i-require ko lahat ng highway ay dapat may bakal ang design. Hindi na pwede sa akin ang simento lang.
Kasi ang asfalto na pinapatong ay pinapatong lamang nila para maitago ang mahinang gawa na mga kalsada. God bless. Rodi Rabi, Pastor, Eduardo Pulido. Good afternoon, Sir Katoto. Reggie Regal Felipe. Dr. Toto, shout out to kay Cheryl Felipe. Cheryl Felipe. Shout out sa inyo dyan. Magandang hapon po. Mary Grace Allen Barredo. Shout out to Roger Burgos. Okay. Saan man ka, Roger Burgos? Shout out po sa iyo. Dito tayo kay Antonio Almonte na promote dahil magaling gumawa ng competition. Si Noel Bonifacio, magandang tandem. Okay, Lazaro de los Santos. Pakicheck nyo rin dito sa Iloilo. O yung flyover dyan na pinagawa ni Drilon. Andrea Guico, watching from Singapore. Raja Sulaiman Channel. Mafia, kagabi, idol, nakinig kami sa emisyon Marawi. Matan sa mga pagariakan sa Marawi. Okay. Diyos dapat sa mga DPWH engineer mag-take ulit ng exam. Engineer Junior Plaga, kung foundation ng dahilan, maaring sa climate change nakaugat, pwedeng ibahin ang design ayon sa kasalukuyang environment. Ay, ganyan talaga si Engineer Junior Plaga, classmate ko, MSU product, MSU General Santos City, graduate. Boss JTV, Katoto, siya po ngayon ang city engineer sa El Salvador City, dyan sa Misamis Oriental. Boss JTV, Katoto, kung Coastal Road Bridge dito sa Davao City, good job man pagkagawa, matibay po. Ibig sabihin po, sumusunod po ang kontraktor at hindi kawatan masyado ang mga politiko dyan. Yan lang po ibig sabihin dyan. Leonicius Bayuda, oy, good job, Boss Toto Kausing. Leonicius pa, Leonicius. Maayong hapon kay Leonicius Bayuna. Andiyan ka ba sa Barutak, Biho? Ruben Lanten, tanggalin ang mga opisyal na DPWH. Juman Dimoy, yari ang kurakot, magtago na kayo. Marcoleta, walang sasantuhin. Bernard Magtibay, hindi po ba nila dadalhin sa RTI? Wala yung rapid toll po in action. Wala yan. In action, ang in action, magdugtugin mo, in action. Ibig sabihin, walang ginagawa. Yun para magagawa ng batas ni Senator Rapi. Wala yan, Rapi, wala yan. Si Leonsos Bayuna, dapat sa level ng pre-construction engineering, may accountability. Dapat ka doon pa lang. Kasi ang problema sa pre-construction, nakawan dito, pera-pera na kagad. Hindi pa nakumpisa ang kontraktor, kumubunot sa bulsa. Ayan. Yan ang problema natin. So magandang hapon po, mga kababayan ko. Ipagpatuloy natin ang laban para sa katarungan at para sa katotohanan. Bahala na kung sinong politiko ang matatamaan. Magandang hapon po. Sabi nga ng aking staff, it is the design is correct, the implementation is corrupt. Yan.